Sumayin niyo ang Panginoon at sumilin. Hindi rin nila parusahan. Umayon ka at huwag kang magkasala. Yung ikalimang linggo na ito ng aming paghahanda sa muling pagkabuhay ng aming Panginoon sa Kristo ay nagpapahayag sa atin ng pagkapatawa. Katulad din po ng paanyaya ng nakaraang linggo, yung pagkapatawag sa kanilugang anak. Ngayon naman ay sa babae nagkasala ng pakikiapid. Medyo mabigat yung pamantayan ng batas ni Moises ng sino mang mahuli na nakikiapid. Kaya lang, sa babae lang. Wala kayong nakita na pinarusahan yung lalaki. Kasi babae na yung narito ay babatuhin hanggang mamatay. So, ang sakit ng mabato. Pero yung ikaw ay batuhin hanggang mamatay, napakahirap noon. Ang hamon na ipinahayag ng Jesus ay isang paanyaya na nawa makita natin ang kahalagahan ng elemento ng pagkapatawad. Bagaman naging bahagi na rin ng ating pagninilay noong nakaraang linggo, muli natin bigyan ng diig ng una sa bunga, yung pagkapatawad ng kasalanan ay nakapasa sa lahat sa kaisipan natin na hindi kinakailangan tayo magparusa. Hindi kinakailangan tayo magparusa. Sabagat ang bawat kasalanan ay may kaakibat na kaparusa. Hindi kinakailangan ikaw ang husga at ikaw ang maging berdugo sa sino mang nagkasala sa iyo. Kaya dapat maging maliwanag ko sa atin yan. Kaya nasabi ni Jesus, hindi rin kinaparusahan. Sabi nga natin, ay maliwanag natin yung katarungan ng Diyos na ang taong nagkasala sa atin ay hihingan ng katarungan ng Diyos. Justice will be served. Patawarin mo ba yan o hindi? No? Kasi yung kaisipan natin kapag hindi mo pinatawad ito, tinatali mo ito sa kanyang pagkakasala. Hindi mo ang sarili natin ang tinatali natin sa pagkakasala. Bakit? Ay tayo lalo ang pinahihirapan dahil hindi tayo nagpapatawa. Kaya muli, yung tinatawag natin katarungan ng Diyos, yung higit na pagninilay natin sa tinatawag natin purgatorio, na nawa maging maliwanag sa atin. Kaya yung usapin ng purgatorio, hindi makakalabas nang hindi ay magbabayad ng kanyang utang. Walang utang na hindi binabayaran. Kaya huwag tayong mag-alala. Kahit hindi natin nakikita, sisingilin niya ng Diyos. At yun ang nawa makita tayo na magmaliwanag sa atin ang turo ng katarungan ng Diyos at ang turo ng purgatorio. Hindi na natin iisipin na hindi natin palatawarin ang tao nito. Hindi na natin iisipin na kinakailangan ako na mismo ang magpaparusa. Kinakailangan
kung paano mo palusanan ang tao nito. Hindi. Magtiwala tayo sa katarungan ng Diyos. Kaya kaya sinabi ko noong nakaraang linggo, kung inyong maalala, na yung alimugang anak ay tinanggap ng ama. Pero hindi nahulugan na ahangin pa siya sa alitirang mana. Hindi. Naibigay niya yung kanyang alitirang mana. Pangalawa, bahagi yun ng pagkilos natin na pinili na Jesus ang magpatawad. Kaya napakahalaga o isa mo sa mga bahagi ng ating pananampalataya yung awa ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos. At tayo inaaniyahan ang pumikapal natin maging laluyan ng kanyang awa. Tayo nawa ay may karoon ng puso katulad ng puso na Jesus, na handang magpatawad sa mga taong nagkasala. Kaya bahagi itong dakilang pag-aanda natin sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay gawa ng awa ng Diyos. Kaya sabi nga, ako kapag kinakamusta kalimitan ako ng mga kapatid ko, sabi mabuti po sa tulong at awa ng Diyos. Yun yung mga salitang matanda. Well, matanda na rin ako. No? Pero yung sabihin, mas matanda pa sa akin sa tulong at awa ng Diyos. Anything is out of grace of God. Hindi tayo, hindi na may right. Hindi natin karapatan. Ninais ng Diyos na maging karapatan natin later on. Bakit? Gawa ng awa ng Diyos. Hindi natin deserve ang iligtas na Jesus sa kanyang pagkamatay sa Diyos. Bakit niya ginawa yun? Out of His love and mercy. No? Kaya parang yun, magkakataon ako sa aming makita ko natin. Kaya bahagi rin kaya tayo nang mapatawad, kaya tayo nang ibigay, hindi siya palang ibigay natin yung kanilang karapatan. Ngunit galing, ay awa. At yun ay yun ay extension ng awa ng Diyos. Tayo ay nagiging bahagi at mukha ng awa ng Diyos. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ang isang bahagi ang tinatawag natin magiging kawamis ng Diyos na makita niya sa atin yung kanyang awa at pagpapatawad. Kaya yung Sunday after Easter Sunday ay yung kapistahan ng dakilang awa ng Diyos. At yun po naman yung hindi natin makita. Kaya sabi natin, yun yung isa sa mga pamantayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. The primacy of God's grace. Ang pangunguna ng biyaya ng Diyos. Why? Because of His mercy. Sapagkat kinaawaan tayo ng Diyos. At nais na Jesus natin maging kaakibat tayo ng kanyang awa para sa iba. Para sa iba. Pangatlo, bahagi na kung saan pinaalala rin sa ating natin yung pagpapatawad ay isa sa elemento na na hindi pwedeng
naramdaman mo yung pagpapatawad ng Diyos, pero hindi ka magpapatawad. Yan po yung dinadasal natin sa Ama natin. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Bahagi mo yun, kung talagang naramdaman natin ang awa ng Diyos, hindi tayo pagpatawad. At isa o kalimutan sa susi na pagiging maayos sa pagkilos natin sa daigdig na ito, pagpapatawad. Kaya po maraming paghihirap na dinaranas natin kasi hindi tayo nagpapatawad. Kaya nga nung sabi natin, bakit masama ang pakiramdam mo? Kasi punong-puno ka ng sama ng loob. Punong-puno ka ng sama ng loob. At kapag ako na-stress, ay hindi ka marunong magpatawad. Bakit tayo nagkakasakit? Sapagkat tayo hindi nagpapatawad. Laki yung elemento. Kaya ako sabi mula ako sinong February, nagkakaroon tayo ng healing session dito pagkatapos ng first month. Yung gusto kong humingi ng kagalingan. At yung unang prayer doon, for the healing ay alin? Prayer of forgiveness. Bahagi yun. Kaya tayo ay kinakabilan ng maraming karamdaman ay sapagkat hindi tayo nagpapatawad. Karamdaman pangkaluluwa, karamdaman moral, karamdaman pisikal, karamdaman pananalapi, karamdaman panlipunan. Bakit? Sapagkat punong-puno tayo ng sama ng loob. Ngayong panahon ng eleksyon, marami na naman ang magkakagaling. Ay sana po, bahagi yun ay tayo ay palaging handang magpapawad, humingi tayo sa Diyos. At tayo ay magkaroon ng puso na handang magpatawad. Bahagi yun na kung saan yung nakita natin. Sabi ko nga, huwag kayong maganda sapagkat yung una natin puntos, justice will be served. Pero huwag niyong kalian ang inyong sarili ng batong iuugod, ihahagis ninyo sa dagat. Parang bato yung pinalian ninyo sa inyong leeg na ihahagis sa dagat. Sa oras na hindi kayo nagpapatawad, bahagi yun. Kaya, paanyayan akong sa'yo makita natin. Nung nakaraang linggo, binigyan natin ang paghinilay sa lahat yung kahalagahan ng dakilang awa ng Diyos na lalo-lalo sa sakramento ng umpisa. Pero kung talagang naramdaman natin yung pagpapatawad ng Diyos na yan, nawa, tayo ay handang magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ang makikita natin, gagaan. Hindi lang yung ating pag-iisip, ngunit ang buo natin katawan. Bahagi yun. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit si Jesus sinaparito sa daigdig na ito. Para tayo ay patawarin. Hindi para sa Kanya, ngunit para sa para makita natin ito yung pamamaraan ng tunay na pagkilala sa pagliligtas ng Diyos sa buo nating pagkatao sa daigdig na ito. At yun ang ito natin na katulad ng Jesus. Masabi rin natin, hindi kita
parurusahan. Tumayo ka at huwag nang magkasalan.